Kaibigang Pashnea, ituro mo nang muli ang kinaroroonan ng sandata. Nasa gitna daw ng balasir. Kailangan kong madaliin ang pagkuha sa sandata ni Halia. Hindi mo kailangan gawin. Mas may kapangyarihan ako sa inyo ngayon. Mas makakalaban ako kung may panganib na naghihintay sa disyerto. Panahon na para tapusin na ang napakahabang labang ito, Hagorn. Natatapatan na ng mga diwata ang aming mga lakas. May maaari akong tawaging mandirigma na natitiyak kong mahihirapan ang mga diwata na kalabanin. Isang napakagandang biyaya ang iyong palay. Wala si Hagorn sa kanilang kanan, ngunit may bago silang kasama. Mahalaga pa ba yun? Gayong isa siyang kalaban. Ibigay ang hudyan. Panahon na para makilala kanila, Master. Ina, tama ba ang nakikita ko? Nililin lamang tayo ng kaaway. Atayde! Para sa Lireo! Para sa Hastoria at kay Mira. Para sa Adamia! Para kay Lira at Sapiro! Gamit ang kapangyarihan ni Keros, binago namin ang katapatan ni Menea. Kaya nagawa ko siyang mapasunod sa lahat ng aking gusto. Nakakasiguro ba tayo na hindi ito madaling malalabanan ng mga diwata? Huwag kang mag-alala, Hagorn. Sheda, ina! Hindi mo kami kalaban. Mga anak mo kami! Hindi kita kilala. Tayong tatlo ang lalaban sa kanya. May salamang kang bumabalot sa kanya. Gamitin natin ang ating mga brilyante upang mapuksa ito. Para sa hara ng mga diwata. Para sa hara na nagre-reyna-reynaan sa Adam. Para sa hara ng Hastoria. Sheda Menea! Tungkod ng balintataw! Sinasamo kita! Ipakita kay Menea ang nakaraang na libot niya! Odessa, si Imaw! Kapaw! Pashnea! Mga kasama, kailangan natin umurong. Sundin ang utos ng Rama. May bagong panggulat ang ating mga kalaban. Nasa kanila ang ating ina at ginagamit ito laban sa atin. Ngunit nakatitiyak nga ba tayo na siya nga ang ating ina? Hara Perena, matindi ng aking tungkod na si Menea nga ang ating nakasagupan. Kaya may naisip akong paraan upang malaman kung sinong gumawa nito sa aming ina. Rama Ibrahim, maaari bang hilingin ko na ikaw ang mamuno sa paglalakbay ng mga kawal pabalik ng Lirey? May pinakita sa akin ang kapangyarihan ng Adamia. Pawang mga kasinungalingan. Mga gawa-gawang alaala lamang yon upang guluhin ang iyong isipan. Ngunit ang mga alaalang pinakita nila sa akin, may kurot sa aking puso. Iyon ay mga katang-isip na tinatahi ng aking mga kalaban. Huwag na huwag kang maniniwala sa kanila. Magpahinga ka muna. Ako muna ang susubok para kunin ang sandata ni Halia. Hindi talaga papipigil si Emre kahit panalagay na sa peligro ang kanyang alagad. Sheda Arde! Hayaan mo na si Emre. Wala na siya kapangyarihan. Hindi na rin siya isang batala. Hindi na rin siya pinagpala gaya ng mga diwata. Mamamatay siya sakaling kunin niya ang sandatang tinapon niya Halia. Nandyan kaya ang aking anak. Diyan ko nakita pumasok ang mga Eterian na kaanib ni Hagorn. Kaya't nakatitiyak ako. Diyan ang kanilang kuta. Sa wakas, makikita ko na si Deshna. Tayo na. Lisari. Tanakresh na. May pananggalang ang kuwebang ito. Parang natin mapapasok ito. Mahabaging Emre. Bakit mo ba ako pinapahirapang makita ang aking anak? Hindi natin mapapasok ang kuwebang ito dahil wala tayong kapangyarihan. Panahon na para humingi tayo ng tulong sa iba. Hahanapin natin ang iyong anak. Tayo na. Ngayon, Keros, sabihin mong hindi ka nangangamba. Hawak na ni Emre ang sandatang maaaring pumaslang sa atin. Poltre, kaibigan. Patnubayan kayo ng mga buwan, Emre. Binabasbasan ko kayo ng kasama mong diwata. Nakilalanin kayo ng aking sandata upang sumama ito sa inyo sa sandaling matagpuan niyo ito.
Isalayas Mahalia. Tana Krishna, tila hindi mo nakuha ang lahat ng kapangyarihan ni Emre Keros. Tila nakaukit sa kapalaran ni Emre na makuha ang sandata ni Aliyah. Pagmanman kayo sa paligid. Naikot niyo yung ulo ng diwatang kausap niyo kanina. At bakit ka nakikinig sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakinggan, Deshna? Tila mali yung pagkakakilala ko sa inyo, Ama. Sabi mo sa akin, mga diwata ang mapagkunwari. Hindi sila dapat pagkatiwalaan sapagkat pinaiikot nila ang mga engkantado para maniwala na sila ang tagapagtanggol ng lahat. Ngunit tila ikaw ang gumagawa nito. Ginagawa mo sa akin. Kay Minea. Hara Minea. Hara Minea ang itatawag mo sa kanya. At kung alam mo makakabuti para sa iyo, Deshna, ay pigilan mo ang iyong sarili na huwag mag-usisa. Ang papakinggan mo lamang ay ang aking utos at pipiliin mo na huwag makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakinaman. Naiintindihan mo ba, Deshna? Oo, Ama. Naiintindihan ko. Mabuti naman, anak. Ay, salamat at nakarating kagad tayo nagligtas. Mga kawal, kasalukan nga lakbay ngayon sa Rama Ibrahim kasama ang kanyang hukbo at akbubunan ni Reo. Padala kayo ng isang pulutong nasa lubong sa kanila. Ngayon din. Masusunod. Pwede po ba ako magtanong? Ano yon, Pau Pau? Nakakatakot po na ang ina nila Ate Hara Danaya ay humaharap sa atin. Ano po ba nangyayari? Bakit po nasa masamang panig po siya? Masama ba talaga ang ina ng mga sangre? Hindi totoo yan, Ariana. Mabuting diwata si Hara Duria Minea. Maaaring may ginawa lamang si Hagorn sa kanya, kaya siya nagkaganito. Hindi na sampantang ako umuyak. Nasadyang ginamitan siya ng mahika o enkantasyon para pamahalig sa kanila ang kanyang ibtre. Pau Pau, Ariana, si Minea ay matagal ko ng kaibigan at hindi matatawaran ang kanyang ginawang kabutihan at pagtatanggol sa Lirey at Encantadia. Kaya huwag na huwag niyong iisipin na siya ay tunay na kalaban. Pagkat ang totoo ay ginagamit lang siya ng ating mga kaaway upang papaghinain ang ating mga kalooban. Mukhang nananalo po sila. Kasi po nakakashock. Nakakawindang po. Nakakawindang na ang mismong ina ng mga sangrang lumalaban sa atin. Nunong Imaw, may gamot kaya? May iba pa kayang paraan para maalala tayo ni Inang Reyna? Para makilala niya tayo, lalo na yung mga anak niyang sangre. Magtiwala kayo kina Danaya, mga bagong tagapangalaga. Tiyak kung gagawin nila ang lahat upang mailigtas sa kanilang ina. Magtiwala rin tayong lahat kay Minea na maliwanagan siya at makilalang muli kung sino at ano siya. Nang sa ganon, ay hindi na magtagumpay pa sina Hagorn sa mga masasamang balak nila. Tiwala. Yan ang kailangan natin ngayon upang hindi tayo mawala ng pag-asa. Tiwala. Danaya, hindi maaaring ikaw lamang ang nakakalam kung anong pakay natin dito. Mas makakatulong kami kung alam namin kung ano ito. Huwag mong sabihin binabalak mong pumuslit tayo. At puntahan muli ang pinaniniwalaan yung ating ina. Bakit ba napakahirap para sa'yo tanggapin na nagbalik ng ating ina? Danaya,
Hindi itong panahon upang magtalo kayong Pirena. Sabihin mong totoo, Pirena. Bakit ayaw mong paniwalaan na nakaharap natin ang ating ina? Pagkat kinalaban niya tayo! Bagay na hindi gagawin ng ating ina. Kailanman ay hindi na tayo kakalabanin, batid niyo yan. Sa ngalan ng buong Encantadia, hinahamon kita! Batid kong nararamdaman, Pirena. Sapagkat nararamdaman ko rin ito. Sa ngalan na? Sinisisi mo rin ba ang iyong sarili? Iniisip mo rin ba na kasalanan mo ang nangyari? Na kung kaya't nakuha ni Hagor ng loob ng ating ina, ay dahil sa kalungkutang iniwan ko sa kanyang puso. Na hindi ko man lang siya pinuntahan, pinatawad, o sinamahan man lang bago sa tuluyang na maalap. Pirena, huwag mo sisihin ang iyong sarili. Kung may dapat sisihin dito, walang iba yun kundi si Ether. At paano kung tama nga ang aking sapantaha? Paano kung ako nga ang may sala kung bakit nagkaganon ang ating ina? Pero na hindi. Dahil kailanman hindi magiging sanhi ang isang anak sa kasamaang gagawin ng magulang. Deshna, batid kong narito ka. Batid ko rin na narinig mo ang aming pinag-usapan. Anong gagawin niyo sakaling narinig mo ang lahat? Nais namin hingin ng iyong tulong para mahanap namin ang aming ina. Ang diwata nagangalang Minea. Batid namin may nalalaman ka kung saan siya itinago ng iyong ama. Maaari mo ba kaming dalhin sa kanya? Sa aming ina? Hindi kayo agad-agad makakapasok sa aming puta. Dahil binasbasan ninyo ama ng pananggalang. Pananggalang na maaari naming subukan tanggalin gamit ang aming mga kliyente. Gaya ng kung paano tinanggal ang mga brilyanteng hawak ni Hagor, ang pananggalang na inilagay sa sapin. Deshna, tutulungan mo ba kami? Ano na kaya ang nangyayari sa mahal na Emre? Emre? Mahal na Emre, nagtagumpay ka. Salamat sa kataas-taasang batala at sa iyong paniniwala. Ay, Minea. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganito? Anong ginawa nila? Bakit nagtagumpay sila na ikaw ay mabago? Kay lungkot, Minea, na sa muli nating pagkikita ay nasa kabilang panig ka na, aking kaibigan. Masakit sa dibdib. Ay, napakasama sa pakiramdam. Lolo Imaw, pinapatawag niyo daw po kami. Oo, Pau-Pau. Hali kayo. Lumapit kayo at pagmasdan niyo ang setro at ang korona na yan.
ang setro at ang korona ni Inang Reyna Minea. Napakaganda. Ang mga yan ang simbolo ng isang pamumuno na labis na naging matapat at nagmahal sa Lireo. Tinalikdan at tiniis ni Minea ang engkantadong pinakaiibig niya, si Rakim. Pagkat higit na nanaig sa kanya ang kanyang katungkulan, kaya hinayaan niyang lumayo ito kasama ang kanilang anak pagkatapos ng unang digmaan sa ilalim ng panunungkulan niya, upang magawa niyang maharap ang pagbabagong muli at pagpapalakas sa Lireo, pati na ang pangangalaga sa mga brilyante. Saksi ang setro na yan at ang kanyang korona sa kanyang mga nagawang kabutihan at pagtatanggol sa mga engkantado. Kabutihan na batid kung kahit na ginamitan siya ng mahika o engkantasyon ng mga kalaban, ay hindi maaaring mawala ng ganun-ganun lamang. Dahil ang kabutihan ay gaya ng liwanag sa kadiliman o gaya ng apoy sa taglamig na hinding-hindi ito may tatago. Kung gayon ay nagdarasal ko nung imaw. Nawa ay manaig nga ang kabutihan na sinasabi ninyo. Nang sa gayon ay matapos ng mga agam-agam at ang takot na nararamdaman naming lahat. Sinong nariyan? Mga diwata. Ang iyong mga anak. Ina. Narito ka pa rin po, Jabon. Ano ginagawa mo rito? Mga bagay ako nakita sa aking isipan nang hinawakan ko ang koronang ito. At anong mga bagay? Walang kinalaman sa akin ito, Mash na Iftre. Hindi sa namayapang si Hara Amihan. Pakiramdam ko nahihibang na ba ako? Lalo't alam ko ang lahat ng pinagdaanan niya, ang nakaraan niya. Naiisip ko to, nararamdaman ko to. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nagkakaganito. Kung di dahil sa gulang mo, iisipin ko na ikaw ang sarkosi ni Hara. Ngunit tiyak ako na buhay ka na nung namatay siya. Kaya hindi maaari na ikaw ang sarkosi niya. Ngunit namatay na ako at nabuhay muli. Sa kadahilan ng hindi ko rin maipaliwanag. Nabuhay kang muli? Oo, Mashna. Kaya't posible ba na maaaring nasa akin nga ang Iftre ni Hara Amihan? Hindi ko alam. Hindi ako makakatiyak. Kaya mas makakabuti na wag mo na lamang ito sabihin kahit kanino. Hanggat hindi ka makakatiyak, hindi tayo makakatiyak. Maliwanag ba? Sadyang malaki na pala ang pinagbago ng Astoria. Hindi na ito ang dating wasak na Garya. Tila naging mabuting Hara yung anak. Hindi niya pinabayaan ng lupain ng kanyang ama. Si Pirena ay katiwala ko lamang. Papawiin ko rin ang Astoria pagpagsak ng Lireo. Maniktik kayo sa Lireo. Alamin ninyo ang bilang ng mga natitirang hukbo doon at ang mga bagong muog na maaaring itinayo.
Kailangan ko ang mga ulat na ito bilang paghahanda sa susunod nating paglulusog. Susunod? At ikaw, saan ka patungo? Babalik na ako sa ating kuta. Di akong hinihintay na ako doon ni Minea. Hindi mo kailangang gamitin yan, Nina. Dahil hindi ka namin sasaktan o lalabanan. Narito kami upang makita ka. Baka sakaling makilala mo pa kami. Huwag kayong magkakamali. Inuulit ko. Hindi ka namin sasaktan. Nais lamang namin na ikaw ay gamutin sa pamamagitan ng brilyante ng lupa. Nang sa ganon ay makilala mo kaming muli. Kaya hayaan mo, Ina, na gamitin natin ito. Nang sa ganon ay tuluyan mo na kami makilala. Alam mo ba kung bakit 2 buwan ng Encantadia? Nasawi raw kasi sa pag-ibig ang bathalumang nakatira dyan. Lalo't ang buwan na tahanan niya ang saksi sa nabigong pag-iibigan nila. Dahil di na niya kayang manirahan doon. Kaya gumawa siya ng isa pang buwan upang kanyang maging bagong tahanan. Kaya yan ang dahilan kung bakit 2 ang buwan ng Encantadia. Hindi mahalaga para sa akin kung bakit 2 ang buwan. Ang importante sa akin, kung pinagmamasdan din ba ito ng aking anak. Kayo maaaring pumasok sa silid ni Hara Minea. Dadalhan namin siya ng pagkain. Mamaya na. Papatawa ko na lang kayo. Sige na. Diwata, bilisan niyo na. Bago pa dumating ang aking ama. Hindi ko alam kung gaano katagal ang bisa ng pahintulot na binigay ko laban sa pananggalan ng aking ama. Hindi gumagana ang brilyante ng lupa. Sa anumang engkantasyong ibinigay sa ating ina. Alena, gamitin mo ang brilyante ng tubig upang magamot mo siya. Kaya nitong linawin ang isipan at damdamin ng sinumang nilalang. Napakagandang pagkakataon nito. Napisala Eshma, aking brilyante. Lapitan mo na ang ating ina, Alena. Gamutin mo na siya. Ina, huwag kang matakot. Ako ito. Si Alena. Ang iyong anak. Ina, huwag kang matakot. Ina. Ina.
Na. Mga tuso sila, Minea, sapagkat lubhang mapanlin lang ang kapangyarihan ng mga diwata. Gagawin nila ang lahat upang manalo. Nakapasok ang mga sangre sa ating kuta. At nasaksak ko ang isang diwata. Tama nga yung ginawa, mahal ko. Sapagkat mga kalaban sila, nararapat lamang nasaktan mo sila. Aswal! Pandora! May mga nakapasok na diwata sa kuta! Bakit ganun? Nasaktan ako nang sinaksak ko ang isang diwata. Payapa na ang buong palasyo. Hindi ko lamang batid kung ligtas ito. Kung kaya't kinakailangan yung lalong pagtibayin ng pagbabantay. Upang hindi matulad ang Lireos sa Piro. Masusunod ang iyong inuutos, mahal na Rama. Ito ano, Master Micah. Ipunin natin ang mga upo. Rama? Rehab. Poltre Rama. Saan ka pa nang galing? Hindi ka sumama ng labanan. Dahil hindi ko na ibig ipagtanggol ang Lereo. Lalo't na't binabaliwala na ngayon ako ng iyong kapatid. Ano sinasabi mo? Hindi nga, pag-usapan natin to. Alena! Ano nangyari sa kanya? Siya ay nasaksak ng aming sariling ina. Minea! Utang na loob, aking brilyante. Gamutin mo ang aking kapatid. Sagapin mo si Alena. Kapag hindi pa tayo umalis dito, baka sa susunod tayo naman na masaktan o di kaya mapaslang. Wala man lang nakapuna sa inyo na may nakapasok dito na isang diwata sa ating kuta. Poltre, Panginoon. Inutil! Lumayas ka. Mahal na hari. Ngunit di talaga namin napansin ang pagdating ng mga diwata. Lalo't kanina intusa kami ng iyong anak. Anong ibig mong sabihin? May kinalaman si Desta sa pagpasok dito ng diwata. Desna! Desna! Nasaan si Desna? Bataluman. Ang iyong anak ay tumakas na dahil siya ang nagpatuloy dito sa mga diwata. Nakresna! Bago ka umalis ay kailangan mong malaman na nag-iisip na si Minea. Nalimutan man ng kanyang puso ang kanyang mga anak, ngunit nananatiling matalim ang kanyang utak. Kaya marami na siyang mga tanong na hinahanapan niya ngayon ng kasagutan. Kailangan mo nang kumilos bago pa matuklasan ni Minea ang totoo. Kung hindi ay hindi mo na magagamit pa ang dating hara laban sa kanyang mga anak.
Halip na paslangin ninyo ako. Bakit hindi nyo na lang ako isama sa inyo? Dahil tulad ninyo, ay hindi ko na rin nais pumanig sa mga diwata at sa peryan. Kailangan mo munang patunayan ang iyong sarili. Sa pagkakataong ito, wala tayong ititirang buhay. Mula sa pinakamababang kawal hanggang sa pinakamataas na sangre at hara. Totoo nga ang sabi ni Ibrahim. Ikaw nga'y may malay na. Ngunit kailangan na nating pag-usapan kung paano muli mababalikan ng ating ina. Anong inyong binabalak? Brilyante ng lupa. Gawin ng aking ina. Kamahalan,